Ang pagkilos ni Hanzo para patayin at gantihan ang pumatay na bodyguard sa 12th Prince na si Momose at ang hindi nila ina-expect na growth and development ng Nen Beast ng 13th Prince na si Mariam na napakalaki na ngayon. Pati na rin ang pagsimula ng pag-atake ng 2nd Prince na si Camilla sa pinakaunang prinsipe na si Benjamin. Bago ang lahat, huwag niyo muna kalimutang mag-iwan ng like, mag-subscribe at i-ring na rin ang bell button guys para automatic kada magre-release tayo ng bagong video manonotify kayo agad at hindi na kayo mahuhuli sa bawat recent uploads natin. Kaya naman huwag na nating patagalin pa, let's go! Sa pagsisimula ng kwento, ang title ng chapter na ito ay Disappearance dahil dito nga ay magkakaroon ng gusot ng isang hindi inaasahang pangyayari itong si Hanzo matapos ang ginawa niyang secret mission. Makita natin sa pinakaunang panels na para bang ginajudge at hinuhusgahan nitong si Fury Cove ang kanyang mga tinitingnan habang sinasabing napaka-obvious daw nila. Ang tinitingnan dito ni Fury Cove ay ang mga bodyguards na nanggaling sa 9th Prince na si Hulkenberg dahil napapansin niya na nag-uumapaw ang aura nito. Matapos nga nilang hindi umamin at sabihin na hindi sila marunong gumamit ng Nen, ayon kay Fury Cove, masyadong mataas ang amount ng aura na nai-release nila na para bang dito pa lang ay mahuhuli na sila na talagang marunong silang gumamit ng Nen kahit pasabihin nilang hindi. Dahil para daw sa mga baguhan, para sa mga amateurs, imposibleng makapag-release ng ganito kakapal na aura ng ganun lamang kadali. Pero of course, para hindi naman malaman ng iba na ganito kagaling ang expertise nitong si Fury Cove, hindi siya nagsalita. Nalaman na lang to ni Kurapika dahil alam natin na mataas din naman ang level ng kanyang perception. Dito ay tinanong agad nitong si Kurapika ang dalawang itong bodyguards na nanggaling kay Hulkenberg kung marunong daw ba silang gumamit ng Nen. And of course, dinenay ng dalawa dahil sinabi nila previously na hindi nga sila marunong gumamit. At siya nga pala guys, ang pangalan ng dalawang bodyguards na ito na nanggaling kay Hulkenberg ay itong si Yuhirai at itong si Schedule. Dito din ay nasabi nitong si Kurapika na marunong na silang gumamit ng Nen na ipinagdaan ng dalawa pero talagang binigyan ng diin ni Kurapika na marunong na talaga sila basing pa lamang sa aura na kaya nilang i-release. Pero dito na pumasok ang tungkol sa ginawang parang ritual nitong si Hulkenberg sa kanyang mga bodyguard dahil nakita naman natin sa previous chapter na may nag-appear na mga feathers na katulad ng feather na nasa kamay ni Hulkenberg sa iba pa niyang mga kasamahan ng mga bodyguards. Nang dahil doon naisip ni Yuhirai at ni Schedule na may kinalaman yung tungkol doon, kaya naman sinabi nila kay Kurapika na i-explain nila at may i-share silang info kay Kurapika para malinaw ang tungkol sa bagay na yun. Pero dahil lang nga even at this point ay nagtuturo pa rin itong si Kurapika kung paano gumamit ng Nen, hindi niya pwedeng iwanan ng kanyang post. Hindi siya pwedeng umalis at hindi niya pwedeng patawidin ang dalawang ito sa inilagay niyang linya. Kaya naman sinabi ni Kurapika na later on, pagkatapos ng ginagawa nilang lessons, saka sila mag-usap. Nang dahil dito, naisip din agad nitong si Fury Cove na kung talagang walang kaalam-alam at hindi aware itong si Yuhirai at itong si Schedule na marunong silang gumamit ng Nen, ibig sabihin lamang meron sa kanilang nagmamanipulate. Pwedeng dulot ito ng isang manipulator or pwedeng dulot ito ng Nen Beast ng prinsipe. Iniisip naman dito ni Sakata na kailangan din niyang mapasama sa gagawing pag-uusap na yun nila Kurapika para makuha din niyang impormasyon tungkol kila Schedule, kay Yuhirai at kay Prince Hulkenberg. Pero iniisip niya din dito kung papayagan ba siya ni Kurapika, lalong-lalo pat napakagaan ng kanyang kamay. Napakabilis niyang pinagtatadtad ng baril si Barrigan kahit pa hindi pa nila nakukonfirm kung patay na talaga ito. Dito din guys ay nai-reveal na kung sino ang apat na sinasabi nitong si Fury Cove na mga marunong gumamit ng Nen na hindi umamin. Ang una ay ang dalawang ito na si Schedule at si Yuhirai. Pangatlo ay si Lovery na maaaring napansin lamang niya na merong Nen pero hindi naman talaga actually user dahil nakasapi at pinoposes nga siya ng silent majority. Ang ikatlo naman ay ang isa pang individual na hindi pa pinapakita sa scene pero alam at kilalang kilala talaga siya dito ni Fury Cove. Habang sinasabi pa nga ni Fury Cove na napakagaling daw nitong mag-conceal. Napakagaling mag-manipulate to the point na para bang napaka-natural lamang na inire-release niyang aura at dito din ay na-confirm nitong si Fury Cove na isa talaga itong masterclass, isang master level pagdating sa paggamit ng Nen kaya hindi daw talaga ito basta-basta mahuli not unless siya mismo ang umamin. Magkakaroon naman ng switching of scenes at makakarating naman tayo ngayon sa 10th Prince na itong si Kakcho. Nandito na nga ang attorney na ipinadala ng Supreme Court sa loob ng Kakin Empire sa loob ng Black Wheel at pinapunta na ang kanilang investigator. Dahil nasabi nga ni Cleopatra sa previous chapter na kailangan lamang nilang magpadala ng isang investigator para bantayan at para imbestigahan itong si Queen Seiko. Dahil wala nga silang sapat na ebidensya at hindi nila pwedeng basta-basta kasuhan na lamang ang reyna. Dito din ay sinabi nitong si Queen Seiko na magre-remain silent daw siya. Wala siyang sasabihin na kahit ano at mananahimik lamang siya. Na sinagot naman ng investigador na mas maganda
Mas maayos ngayon para wala silang problema, para maging smooth ang pagdaloy ng mga bagay-bagay. Dahil unang-una sa lahat, wala naman daw mangyayaring masama kay Queen Seiko dahil wala ngang sapat na ebidensya. Pangalawa, protected pa siya under royal privilege at ang ginawang ito, ang kaso na hindi naman talaga actually confirmed at pinapaimbestigahan pa lamang, ay hindi naman papasok sa court records. Pero dito ay sinabi ni Queen Seiko na hindi pa rin binabago na katotohanan na pinaghihinalaan siya ngayon. Pero dito ay sinabi naman sa kanya ng investigador na walang problema, hindi naman siya pipigilan sa kahit na anong gusto niyang gawin at para mang kailangan lamang talaga nilang mag-observe sa loob ng 72 hours. Then switching of scenes na naman, makakarating naman tayo ngayon sa 13th prince na itong si Mariam. Habang si Prince Mariam ay libang na libang habang pinapanood ng kanyang pet hamster, na-stress naman ng kanyang nanay nang dahil nga sa pagkamatay ng 12th prince na si Momose. Pero ang pinaka nakakatakot dito na maging itong si Bisky at si Hanzo ay nag-aalala ay ang napakabilis na development and growth ng Nen Beast ni Prince Momose. Sobrang laki na nito ngayon na almost more than 10 times ang inilaki niya sa previous na araw. Nasabi pa nga dito nitong si Bisky na kahapon lang daw parang itong napaka-gracious, napakagandang floating dragon lamang na nakita nga natin na pumasok din sa loob ng residence nila Prince Wobble. Pero ngayon, sobrang laki na talaga nito as in. At nasabi pa nitong si Hanzo na napakatapang na daw ng itsura nito na maaaring naidulot ng pagkamatay ng kapatid niya na si Momose kaya napabilis ang kanyang growth and development. Dito din ay nabanggit nila na nagkaroon ito ng napakaraming mga spikes sa kanyang katawan na para bang dito nare-reflect ang anxiety, ang fear, ang stress at ang trauma na nararamdaman nitong si Prince Mariam. Pero hindi nagtagal, dumating na ang kapalitan ni Hanzo at ni Bisky dahil nagkakaroon pala sila dito ng shifts sa pagbabantay dito kay Prince Mariam at sa Reyna. Dito ay nabanggit nila na pwede nang magpahinga si Hanzo at itong si Bisky, subalit nang magpapahinga na sila, tinanong na ni Bisky itong si Hanzo kung sigurado daw ba siya sa kanyang gagawin. Dahil nakita naman natin sa previous chapter na galit talaga itong si Hanzo at pinangako niya na bibigyan niya ng hustisya ang pagkamatay ni Prince Momose. Kaya naman dito ay kinonfirm niya talaga kay Bisky na hahanapin niya ang suspect at gagawan niya ito ng paraan. Sinabi din niya kay Bisky kung paano nag-work ang kanyang ability na sa paggamit niya ng doppelganger, makakabalik lamang siya sa kanyang katawan kapag ginawa niya na mismo directly o kapag kinausap ang kanyang katawan o hinawakan. Matik babalik na agad ng kanyang doppelganger sa kanyang original na body. Kaya naman since napaka-vulnerable ng katawan ni Hanzo habang ginagamit niya ang doppelganger, sinabi niya na kahit papano bantayan daw at i-observe nitong si Bisky ang kanyang katawan. Habang sinasabi naman ni Bisky na kailangan din niya ng sapat na tulog kaya bilisan ni Hanzo ang kanyang gagawin. At dahil daw ginagambala ni Hanzo ang kanyang beauty rest, kailangan niyang bayadan itong si Bisky ng skincare products. And then dito nga ay ginamit na nitong si Hanzo ang isa sa kanyang mga skills. Linawin ko lang guys, hindi lang ito ang skill ni Hanzo, hindi lang ito ang kanyang Nen ability dahil as you can see, ito ay ang Hanzo skill number 4, Art of the Doppelganger. Meron pa tayong number 1 to 3 and there could even be 5 or more skills dahil hindi pa naman nabanggit dito ni Hanzo na ito lang talaga ang kanyang ability. Matapos makita ni Bisky na ginamit na nitong si Hanzo ang kanyang Nen ability, talagang naintindihan niya na hindi na talaga magbaback out si Hanzo. Gagawin niya na talaga ang kanyang sinabi previously. Hindi naman nagtagal, nakarating at nakapunta na itong si Hanzo sa kulungan ng isa sa mga bodyguards. Mga bodyguards na pinaghihinalaan ng mga salarin sa pagkamatay ni Prince Momose. And as you know, 6 nga sila guys, pero dahil lang sa ginawang analysis nitong si Hanzo, na-eliminate niya ang choices papunta sa dalawang suspect na lamang at ito ang pinakaunang suspect na pinuntahan niya. Habang sinasabi na nandito daw siya para tumulong dahil gusto daw kausapin nitong si Prince Benjamin ang bodyguard na ito. Dito ay nagtakang bodyguard dahil hindi naman siya affiliated kay Prince Benjamin. Pero dito ay in-explain ni Hanzo na actually naghahanap pa ng ibang mga officials itong si Prince Benjamin dahil napansin niya na para bang skilled gumamit ng Nen at maging assassin. Ang bodyguard na ito, isa siya sa napili ni Prince Benjamin para gawing kakampi. Naniwala naman ang bodyguard. Habang sinasabi nitong si Hanzo na ipe-frame up daw nila ang isa pang bodyguard na natutulog na kasama niya para palabasin na yun ang pumatay kay Momose at para maging inosente ang tunay na pumatay sa kanya na itong bodyguard nga nakaharap ni Hanzo. Pero para maniwala daw ang korte at para mailagay sa court records, kailangan pa rin talagang i-disclose, kailangang i-explain ng bodyguard na ito kung paano niya pinatay si Prince Momose para na din magmukhang kapanipaniwala at totoo ang ginagawa nilang pag-frame up sa isa pang bodyguard na ididiin nila. Pinagpatuloy pa ni Hanzo ang panggagaslight dito habang nagsisinungaling na ginawa na daw public ang tungkol sa Nen abilities
tungkol sa mga Nen Beast, kaya naman kailangan talaga ng tamang eksplanasyon para maniwala ang Supreme Court. Habang sinasabi din na kailangan ding sabihin ng detalyado ng bodyguard na ito ang tungkol sa kanyang Nen ability para ilagay ang mga tungkol sa bagay na yon sa rason o sa mga ebidensya na ididiin nila gamit ang isa pang bodyguard. Pero linawin ko lang guys, hindi pa talaga to nako-confirm nitong si Hanzo at hindi pa talaga niya alam kung itong pumatay kay Prince Momose. Ginagawa niya lamang ito para i-check o i-test ang bodyguard na ito kung may alam ba talaga siya sa Nen, kung siya talaga ang salarin. Pero dito ito na-confirm ni Hanzo matapos sabihin ng bodyguard na ito na ang kanyang Nen ability ay doppelganger. Sa pamamagitan daw ng kanyang ability, nakakapag-create siya ng doppelganger kapag humihiga siya at kapag pinipikit niya ang kanyang mga mata. Sa loob ng 20 meters na radius, kaya niyang kontrolin ang kanyang doppelganger at pwede niyang gawin ang kahit na ano. Dito ay nalaman itong si Hanzo at na-confirm nga niya na ito ang killer ni Prince Momose, kaya dito ay sinabihan din niya na si Nagum daw o ang bodyguard na kanilang ididiin ay na-drug out. Ginamitan daw nila ng drugs para palabasin na siya talaga ang may ginawang kasalanan at para palabasin na nag-suicide siya matapos niyang gawin ang letter ng pag-amin. Pero dito ay biglang nagtaka ang taong ito, bakit alam ni Hanzo na siyang pumatay? Na dito ay bigla na lamang siyang ginamitan ni Hanzo ng isang towel at bigla siyang chinoke ng patalikod na para bang isang move na ginagawa ng mga assassins, specifically ng mga ninja, habang sinasabi nitong si Hanzo na wala daw talaga siyang alam. It was a 50% chance. Hinulaan lamang niya. Sinusubok lamang niya ang bodyguard na ito, and since ang bodyguard na mismong umamin, pinatay niya na din to at hindi niya na to pinagbigyan pa ng chance ang makapag-explain. Then switching of scenes na naman ay makakarating naman tayo sa 8th prince na itong si Sale Sale. May kita natin dito na pinipilit si Sale Sale ng kanyang mga babae na i-explain at para bang i-reveal na daw niya kung anong sasabihin niya sa next na banquet, sa susunod na magiging dinner ng royal family, dahil hindi naman daw maririnig ng mga babae niya kung sasabihin niya yun doon, dahil hindi sila pwedeng sumama sa banquet at mananatili lamang sila sa loob ng apartment nitong si Sale Sale. Na sinabi naman ni Sale Sale na para daw hindi na mag-isip pa ang mga babae niya, gagawa niya ng paraan, i-release daw niya ito as a public announcement para malaman ng lahat ng tao at hindi lamang sa loob ng gaganapin na banquet. Dito din ay nakikita natin na nakabantay ang isa sa mga bodyguards na isa sa mga personal bodyguards ni Prince Benjamin. Of course, marunong itong gumamit ng Nen, kaya naman nakikita din niya ang Nen beast nitong si Prince Sale Sale. Ayon din sa bodyguard na ito, walang kahit na sino man sa loob ng residence nitong si Prince Sale Sale ang marunong gumamit ng Nen. Kaya maliban sa kanya, ang lahat ng mga bodyguards, ang lahat ng mga mistresses o ng mga maids, maging ang mga babae, walang nakakakita sa Nen beast ni Prince Sale Sale kung hindi siya lamang mismo. Pero kahit na ganun, hindi siya pwedeng magpadalos-dalos at hindi niya pwedeng patayin itong si Prince Sale Sale ng napakadali lamang dahil hindi niya pa alam kung anong ability ng Nen beast. Unang-una sa lahat, kailangan mo niyang malaman ang magiging patterns nito, ang pwede niyang mga possible na counter-attacks bago siya mag-launch ng kahit na anong atake. Dahil kapag nagkamali siya, the very slightest mistake ay pwedeng mag-reflect papunta kay Prince Benjamin. Pero kapag nalaman na daw niya ang lahat ng tungkol sa Nen beast na ito, ang mere 5 seconds lamang ay sapat na para i-assassinate si Prince Sale Sale. Meron din daw isang butas ang ability o ang Nen beast na ito ni Prince Sale Sale dahil bigla daw itong nagdi-disappear, and base sa previous na mga analysis niya, previous na observation, sa loob ng isang araw ay 3 beses daw itong nag-disappear. Kaya naman kung aantayin niya ang pagkakataon na yun at sa kanya papatayin si Prince Sale Sale, hindi niya na kailangang pag-aralan pa ang ability dahil ano pang silbi, kung hindi naka-activate, hindi niya yun magamit. Then switching of scenes na naman ay makakarating naman tayo sa residence ng 6th prince na itong si Tyson. Dito ay tinatanong ni Tyson itong si Izuna at ang isa pang bodyguard na ka-close na ni Izuna sa loob ng residence kung ano daw ang masasabi nila sa Book of Tyson. Pero dito ay kahit na anong ginagawang eksplanasyon ng kasama niyang bodyguard, nadulas pa rin ito hanggang dumating sa point na kailangan nilang aminin na hindi nila binasa ang aklat. Pero dito ay sinabi ni Tyson na okay lang, darating din ang araw at ang panahon na papayag na silang basahin ang aklat na yon. But it seems, marunong gumamit ng Nen ang kasamang ito ni Izuna. Hindi pa natin na-confirm dahil medyo malabo ang panel na ito, pero I think ang badge na nasa kaliwang dibdib ng kasamang bodyguard na ito ni Izuna ay ang letter H, o ang parang badge na nagpapakita na nanggaling siya sa Hunter Association, na nag-explain lamang kung bakit nakikita niya ang Nen beast nitong si Prince Tyson. Nasabi din ng bodyguard na ito na hindi daw niya maalis ang Nen beast na yon, pero since harmless naman siya, wala siyang ginagawang kahit anong masama, hinahayaan na lamang nila yon.
Pero napansin din nila na kahit na dinadapuan sila ng para bang mga maliliit na itim na butiki na yon, hindi nun dinadapuan ang ipinadalang bodyguard ni Prince Benjamin na nangangahulugan daw yata na pwedeng kinakapitan lang doon ang mga taong pinagkakatiwalaan na ni Prince Tyson. Pero sinabi naman nitong si Izuna na hindi sila pwedeng magpadalos-dalos at pwedeng may iba pang mga conditions, may iba pang mga rules na nasa loob ng ability yon ni Prince Tyson na isang Nen Beast at hindi nila pwedeng basta-basta sabihin na totally harmless talaga ang Nen Beast na to. Then switching of scenes na naman, magbabalik naman tayo sa residence ni Prince Wobble at sa pagkakataong ito, sa oras na 12:30 PM ay tinapos na ni Kurapika ang session para sa araw na ito sa pagtuturo niya ng Nen ability. Dito din ay naisip itong si Furikov na matapos ang pagkamatay ni Barigen, hindi na muling nagpakita ang assassin dahil hindi na nga nagpakita ang silent majority at wala naman ang sumunod sa pagkamatay ni Barigen. Dito din ay naisip ni Kurapika na unlike the previous day, ang namatay sa loob ng residence nila Prince Wobble ay ang 5 sa kanilang mga bodyguards. Pero sa araw na ito, isa lang ang namatay at yun ay si Barigen na pwedeng naisip ni Kurapika na kaya naman hindi na-reach ang quota na 5 deaths per day ay pwedeng dahil sa hindi na-meet ng assassin ang mga conditions sa loob ng kanilang environment. Na oo, alam niyang may alliance sila pero hindi pwedeng basta-basta na lamang isama sa gagawing mga private na pag-uusap itong si Sakata. Pero sinabi din itong si Sakata na may karapatan siyang makisali, may karapatan siyang makinig sa gagawing pag-uusap na yon dahil kailangan nga niya ng impormasyon at yun ang dahilan kung bakit ipinadala siya ni Prince Zhonglei. Hindi lang yon, sinabi din itong si Sakata na hindi daw ba nakikita ni Kurapika na napakadelikado ng sitwasyon. Kung kanina nga daw na napakadami ng mga present na mga bodyguards ay may naganap na pagpatay, may nagawa ang assassin. Paano pa daw kung umalis sila dahil babasagin ni Kurapika ang ginawa nilang truce at hindi na daw magagawa pang protektahan itong si Kurapika at ni Bill si Queen Oito nang dalawa na lamang sila. Kung napakadami nga ng bodyguards, nagtapang pa ang assassin, paano kung ngayong kakaunti na lang sila kapag wala na sila sa Sakata? Na para bang pinagbabantaan niya si Kurapika na kapag hindi ito pumayag, sasabihin niya at i-report niya kay Prince Zhonglei na para bang nagtataksil ito at masisira na ang kanilang agreement. Dito din ay naalala ni Kurapika na may tinutukoy si Bill bago siya mag-collapse na problema tungkol kay Prince Zhonglei at dito na lamang niya na-realize na ito palang tinutukoy na problema nitong si Bill. Dahil tulad nga ng sabi ko sa inyo guys, kapag may sinabi akong mga tips sa inyo na tandaan nyo ng mga impormasyon, may kinalaman yun sa susunod na mga magiging chapters. Binigyan din ang DN dito ni Sakata na kaya nga daw sila pumunta dito para kumuha ng impormasyon tungkol sa Nen, bakit daw sila pagdadamutan ni Kurapika ng impormasyon na nanggagaling mula kay Prince Hulkenberg. Pero nang dahil nga sa napansin ni Yuhirai na nagtatalo na at hindi na nagkakaintindihan si Kurapika at itong si Sakata, agad na siyang nagsalita at shinare niya ng impormasyon para hindi na sila magtalo. Sinabi agad ni Yuhirai na ang gusto talagang gawin ni Prince Hulkenberg ay sirain ang gaganapin na succession war para hindi na matuloy ang mangyayaring battle royale habang ipinapakita kay Kurapika at dito kay Sakata ang nag-appear na mga golden feathers sa kanilang mga kamay. Dito ay nasabi nitong si Yuhirai na hindi lamang ang prinsipe maging ang lahat ng mga bodyguards na kasama niya sa residence ay nagkaroon ng ganitong feathers sa kamay na hindi nabubura na para daw bang isang tattoo. Nabanggit din niya na sinabi ng prinsipe na si Hulkenberg na nakita daw niya na nag-collapse ang lahat ng mga bodyguards niya na nakahiga na sa sahig. Subalit sa hindi niya inaasahang pagkakataon, nagising na lamang siya at nakita niya na may marka ang kanyang kamay at nang buksan niya ang pinto, gising at wala namang nangyaring masama sa lahat ng mga bodyguards niya. At ang strange pa daw doon ay hindi naman daw iniisip ng mga bodyguards na tulog itong si Prince Hulkenberg at hindi naman siya usually natutulog sa ganong mga odd hours dahil pwedeng natulog itong si Hulkenberg ng umaga na hindi naman daw ipinagtaka ng mga bodyguards at na-feel nila na parang natural lamang ang mga pangyayari. Na sinagot naman ni Kurapika na possibly isa ito sa mga kagagawa ng isang manipulator, ang memory revision. Sa pamamagitan daw ng pag-erase ng memory ng mga target nito, kahit na may mag-appear na mark, hindi sila magugulat at hindi sila magpapanik nang dahil na nga sa inalis sa utak nila ang tungkol sa memorya ng pag-atake nito sa kanila. Ang ability daw na ito ay merong dalawang choices. Nabanggit ni Kurapika na ito ay ang coercive at ang pseudo-coercive. Pero unahin natin ang coercive. Sa coercive, nagagawa ng manipulator na pigilan hindi lamang ang katawan at ang movements ng target nito kung hindi maging ang kanyang utak. Meaning, hindi ka magiging aware, hindi mo alam na minamanipulate ka na pala ng isang Nen user. At ang pseudo-coercive naman ay alam ng utak mo
aware ang utak mo pero wala namang freedom ang katawan mo para kumilos. Tulad na lamang ng nangyari kay Zaire na naidulot ng Nen Beast ni Prince Momoze. Pero kumpara daw sa coercive, ang pseudo-coercive ay nagte-take at nagko-consume ng mas mababang amount ng aura kaya mas tipid yung gamitin. Sinabi din ni Kurapika na ang mark na yon ay may kaparehong use tulad na lamang ng isang normal na pen. Tulad na lamang ng isang normal na lapis or ballpen. Tulad ng isang pen, pwede yung gamitin para mag-record, para magturo, para mag-classify, para mag-sign o para maglagay ng isang marka at pwede din yung gamitin para mang-threaten ng ibang mga targets. Pero kung itong si Yuhirai daw ang tatanungin, kung pag-oobserbahan at base sa mga traits ni Prince Hulkenberg, paano daw ba niya i-interpret ang markang ito? Nang dahil na nga sa napaka-close ni Prince Hulkenberg sa kanyang mga bodyguards, kilalang kilala siya nito. Kaya ang naging sagot nitong si Yuhirai, maaring yun daw ay ang kanyang expression of determination and solidarity. Dahil napakatindi daw ng resolve talaga ni Prince Hulkenberg. Although most of the time ay palagi daw sinasarili lamang nitong si Hulkenberg ang pagsosolve ng mga problema at ang paghanap ng mga solusyon, pagdating naman sa decision making, palagi siyang kumukonsulta sa lahat ng kanyang mga kasamahan at naaapektuhan naman ng kanyang natural na karisma ang magiging resulta ng desisyon na yon. Kaya posible daw na ang markang ito ay ang proof lamang na ang mga may marka nito ay ang lahat ng nagsishare ng aspirations ni Prince Hulkenberg. Na nag-agree naman itong si Kurapika na maaaring yun din daw talagang dahilan kung bakit hindi nakatago ang marka at naka-place ito sa lokasyon na kung saan ay expose ito na para mang gustong sabihin talaga at iparating sa mga nakakakita nito na mga kasamahan ni Prince Hulkenberg ang mga may marka. Pero dito ay nilinaw din nitong si Kurapika na problematic and contradictory ang aspirations ni Prince Hulkenberg at sa kanyang mga ginagawa. Dahil unang-una sa lahat, ang gusto nga ni Prince Hulkenberg ay ang pigilan ang gaganapin na succession war. Gusto niyang i-abolish ang monarchy. Subalit, nang dahil lang nga sa paglalagay ng mga marka sa kamay ng kanyang mga bodyguards, para bang dito'y pinapatunayan niya lamang na gusto talaga niyang mag-participate sa gaganapin na battle royale, na magpa-participate pa rin siya sa gaganapin na succession war, na although it is not completely under Prince Hulkenberg's will, parang iba ang gustong gawing desisyon ng kanyang Nen Beast. Na dahil nga sa markang ito, para bang pinapakita na mas tinitigasan pa nilang paninindigan nila na sila ang magwawagi sa succession war. Pero para makasiguro, bumuo ng isang number 4 na simbolo itong si Kurapika gamit ang kanyang aura sa kanyang daliri. Pinakita niya ito kay Yuhirai at tinanong kung nakikita daw ba niya ang pinapakita niyang simbolo. Of course, hindi makita ni Yuhirai dahil hindi naman talaga siya actually marunong gumamit ng Nen. Nang dahil lamang yun sa marka, nang dahil sa ibinigay na para bang ability nitong si Prince Hulkenberg. Kaya naman nabanggit nitong si Kurapika na itong si Yuhirai, si Schedule at supposedly ang kanilang kasamahan pang ibang mga bodyguards ay mga half-awakened pa lamang. Meaning, pwede silang gumamit ng Nen pero limitado lamang yun at hindi nila yun ma-activate gamit ng kanilang sariling control. Nakadepende ang activation nito depende sa magiging mga actions ni Prince Hulkenberg. Pero dito ay tinanong talaga nitong si Kurapika kung kapareho daw ba kung talagang identical ang marka na nag-appear sa kamay ng mga bodyguards at ng marka na nasa kamay ni Prince Hulkenberg. Na sinagot nitong si Yuhirai na oo, kapareho daw talaga. Kaya naman in-explain sa kanya ni Kurapika kung bakit napakadelikado, napaka-risky ng ability na yon. Dahil unang-una sa lahat, kung parehong-pareho sila ng marka, meaning ang ability na ito at ang power na ma-release gamit ang ability na ito ay equally shared among all of the bodyguards. Meaning, pantay-pantay silang lahat maging dito kay Prince Hulkenberg na para bang wala siyang kahit na anong dominance except sa activation na maaapektuhan ng iba pang mga bodyguards niya. Pero pagdating sa intensity, pagdating sa kung gaano kalakas ang magagamit nila, pare-pareho talaga sila. Na nangangahulugan lamang na para magawa yon, kailangang magkaroon ng napakalaking risk. Kailangang magkaroon ng napakalaking kabayaran para ma-pull off ang ganong feat at talaga namang magkakaroon ito ng napakatindi, napaka-strong na recoil kung sakaling mag-fail sila. Nang dahil dito, sinabi ni Kurapika na para makapag-ingat sila maging itong si Prince Hulkenberg, kapag may natuklasan silang bagong impormasyon tungkol sa kakayahan na yon, ay sabihin na agad nila kay Kurapika para si Kurapika ang makagawa ng mga solusyon, siya makagawa ng strategies nitong sila Schedule at nitong si Yuhirai para maibigay nila yon kay Prince Hulkenberg. Na i-reject sana nitong si Yuhirai dahil napakadelikado nga naman kung i-share nila ang ability ng kanilang brains. Pero dito ay sinabi ni Kurapika na at this point, surely naman daw ay na-realize na nila Yuhirai na ayaw talaga nitong si Queen Oito at ni Prince Wobble ng bloodshed. Hindi sila makikipagpatayan. Kaya naman sinabi niya at pinangako niya na hindi nila aabusuhin ng impormasyon na yon. Pero sinabi ni Yuhirai na hindi lang naman daw si Kurapika ang present sa pag-uusap na ito.
Dahil nandito nga si Sakata, pwedeng abusuhin ni Sakata at ni Prince Zhonglei ang impormasyon. Kaya naman dito ay nagsinungaling itong si Sakata habang sinasabing naghahanap din daw ng solusyon itong si Prince Zhonglei, isang paraan para ma-determine ang makakakuha ng trono nang hindi sila nagpapatayan. Pero ang katotohanan, ang iniisip talaga nitong si Sakata ay pwedeng at some point ay pilitin at gipitin nila si Prince Hulkenberg sa isang sitwasyon na mapapapili siya sa gitna ng belief at ng justice. Na of course, hindi naman pinagtiwalaan nitong si Yuhirai dahil alam niyang napakadali lang naman na magsinungaling. Pero dito ay ininsist na naman ni Kurapika na as of the moment, napakatindi na ng ginagawang mga movements ng mga Hawks. Ang tinutukoy niya dito mga Hawks o mga Agila ay ang mga higher ranking prince, ang mga prinsipe na nagmumula sa 5th papunta sa 1st na si Benjamin. Ang naisip na paraan na isinasuggest nitong si Kurapika ay kung magkakampi-kampi daw ang lahat ng mga lower ranking prince, meaning ang 6th papunta sa 14th prince na itong si Wobble, hindi sila basta-basta mapapabagsak ng mga higher ranking prince. Habang nangyayari ang usap na ito ay aware itong si Yuhirai na talagang napaka-risky ng ginagawa niya na pag-share ng information kahit na present dito itong si Sakata. Pero at the very same time, alam din niyang napakahalaga at mas importante na makuha nilang impormasyon na maibibigay ni Kurapika. Dahil unang-una sa lahat, ang misyon nga na ibinigay sa kanila ni Prince Hulkenberg ay ang gawin ang lahat, i-share ang lahat ng impormasyon nila para makuha din ang impormasyon tungkol sa NENT. Sa loob-loob din itong si Yuhirai, iniisip niya na kung poprotektahan nila si Prince Wobble, it's like pinoprotektahan na din nila si Prince Hulkenberg. Habang nag-agree kay Kurapika at sinasabing oo, tama daw ang plano ni Kurapika na i-report sa mga prinsipe ang tungkol sa truce na yon sa magiging alliance ng mga lower ranking prince at kapag nagkaroon na talaga sila ng deal, kapag nag-agree ang ilan, ay gawin nila itong public para magsilbing matigas na pundasyon at hindi sila basta-basta gaganggangin na lamang ng mga higher ranking prince. Pero itong si Sakata naman, dahil lang nga sa isa ang kanyang boss o ang kanyang prinsipe na binabantayan sa mga higher ranking prince, kahit na sinasabi niya na nag-a-agree siya, ginagaslight niya ang dalawa at sinusubukan niyang kumbinsihin ang dalawang ito na mag-focus muna sa paghuli sa assassin. Dahil ang katotohanan, napakarami ng impormasyon ang nakuha nitong si Sakata. Unang-una, ang tungkol sa pagtuturo ni Kurapika. Pangalawa, ang info tungkol sa NENT beast ni Prince Hulkenberg. Pangatlo, ang identity ng assassin. At ang pinaka-importante sa lahat, ang impormasyon tungkol sa NENT na makakaapekto sa magiging paglalaban para sa Succession War. All of it are vital informations na talagang pinapahanap at pinapaklasify sa kanya ni Prince Zhonglei. Pero kay Kurapika naman, ang tumatakbo naman sa isip ngayon nitong si Kurapika is that kailangan talaga nilang makuha sa panig nila si Prince Hulkenberg dahil isang napakabigate nun. Dahil alam naman nilang lahat na si Prince Hulkenberg ang isa sa major candidates na dapat kumuha ng trono. Hindi lamang sa gaganapin na succession war na ito, kung hindi maging sa pagdating sa karisma dahil napakalaki ng mga sumusuportang alyansa sa kanya maging sa labas ng Black Whale. Habang sinasabi na oo, within no time ay gagawa daw siya ng report at ng offer sa mga prinsipe o sa mga lower ranking prince tungkol sa binabalak nilang gawing alyansa. Pero ang totoo, ang tumatakbo sa isip nitong si Kurapika ay habang nangyayari ang lahat ng ito, ang lahat ng ginagawa niyang pagbabay at pagsustall ng time ay kailangan makahanap talaga sila ng way para maka-withdraw at para makatakas sa gaganapin na succession war na ito. Dahil hindi pa rin naman nagbabago ang misyon na ipinataw sa kanya ni Queen Oito, ang pinaka-priority pa rin nila ay ang maitakas at ang maka-withdraw si Prince Wobble sa gaganapin na succession war. But switching of scenes guys, makakarating na naman tayo ngayon sa residence ni Prince Marayam, ang 13th Prince. Subalit walang katao-tao dito. Nagfe-face at tumatagos ng mga dingding at ng mga bubong itong si Hanzo para tingnan ang kanilang kwarto ni Bisky. Subalit wala dun si Bisky at wala din dun ang kanyang original na katawan na ipinagtataka niya kung nasaan. Hinanap at talagang hinalughog niya ang buong residence pero wala talagang kahit na sino doon maging ang prinsipe. Subalit ang natatanging nila lang na nandun ay walang iba kung hindi ang kanyang NENT beast. Hindi na ito kasing laki, previously lang nakita nila earlier sa chapter. Medyo lumiit na ito pero ang difference, mas lalo itong mugang naging ferocious. Mas lalo itong nagmukhang matapang at manlalaban. Meron ding nag-appear dito na parabang mga vines na merong mga parabang mga bulaklak sa dulo. Nang dahil lang sa nakikita ni Hanzo na parabang nananapang ang NENT beast ni Prince Marayam, hindi niya pinili na i-provoke ito. Sinubukan niyang dahan-dahan na maglakad. Pero in the very step na ginawa ni Hanzo, nang dahil lamang sa isang hakbang niya papalapit ay nagsimula itong umatake. Ginamit nito ang mga vines at ang mga bulaklak sa dulo nito ay nagsimula ng magbukahan.
Dito ay naisip nitong si Hanzo na delikado. Hindi niya pwedeng i-risk na sugudin na lamang ang Nenbis na ito ni Prince Marayam dahil dito niya na-realize na at this point, hindi na kinakilala ng Nenbis na ito kung sino kakampi at kung sinong kalaban. Possibly, ang tumatakbo na lamang sa isip ng Nenbis na ito ay ang protektahan ang nag-iisang nilalang na si Marayam. Pero nananatili pa rin ang fact na wala ang kahit na sino sa loob maging si Prince Marayam kaya litong-lito si Hanzo. Hindi niya alam kung anong nangyayari. But switching of scenes, makakarating tayo sa isa sa mga higher ranking prince na itong si Prince Camilla. Alam naman natin lahat na pinalayas nga ang isa sa mga bodyguards ni Prince Benjamin na si Muse mula sa residence ni Camilla na dahilan kung bakit nasa ibang kwarto siya ngayon. Pero sa pamamagitan nga ng kanyang secret window na Nen ability ay nagagawa pa rin niyang makapag-spy sa loob. Nang dahil doon, sinugod nitong si Camilla itong si Muse sa kanyang lokasyon at binigyan itong si Muse ng dalawang choices. Una ay ang tulungan siya nitong si Muse na patayin si Prince Hulkenberg na gusto niyang pagtaksila ni Muse ang kanyang prinsipe at patayin siya habang tumutulong kay Prince Camilla. And the other choice is kung hindi niya gagawin ang first option na yon, papatayin siya ni Camilla right on the spot. Nang dahil dito, nagsimula ng kabahan nitong si Muse habang sinasabi na hindi daw nakakatawang biro ni Camilla. Pero alam naman nating lahat na hindi nagbibiro si Camilla. May rason kung bakit confidently siya mismo ang sumugod sa lokasyon nitong si Muse nang walang kasamang kahit na sinong bodyguard. Pero kailangan na nating antayin ang susunod na chapter, ang susunod na video para malaman natin ang susunod na mga mangyayari. Pero spoilers guys, sa susunod na chapter na yon, makikita nyo na kung gaano ka-OP ang ability nitong si Camilla. At linawin ko lang guys, hindi pa talaga tunay na yun ang extent ng kakayahan niya. Yun pa lamang ay ang kalahati ng pwede niyang gawin. Sa chapter din na yun ay may kita na natin agad ang magiging clash o ang laban sa gitna nitong si Benjamin at ni Camilla. Kaya I suggest, mag-subscribe na kayo at i-ring nyo ng bell button para ma-notify kayo pag-release ng video na yun at hindi na kayo mahuli kahit kailan. At siya nga pala guys, meron nga tayong official Facebook page at official TikTok account. Paki-like na rin ako guys ng mga accounts na yon para hindi kayo mahuli sa announcements tungkol sa contents na ginagawa natin sa channel na ito. Also, shoutout sa napakatinding mga supporters na ito from the previous video, ang ating mga loyal supporters at ang ating bagong mga supporters na subscribe lang. Welcome na welcome kayo dito guys. It is the updated Veeb and I will see you guys on the next one.